Kumusta mga kaibigan? Ako si SLAV's Adventures. Welcome sa bagong Magnet Fishing Adventure. Sa ngayon, malapit tayo sa dating base militar at dito noon ay may totoong istasyon ng tren. Pero may narinig akong kwento na matagal na panahon na raw nasira ang istasyong ito ng tren. Hindi ko alam. Baka dahil sa paggamit ng militar o baka dahil na rin sa paglipas ng panahon. Pero ang alam ko, ang tren na nasa istasyong iyon ay nadiskaril at nahulog mismo sa lawa o ilog na iyon. Wala akong ideya. Kaya dala ko ang magnet ko, ang GM magnet ko, para ihagis sa ilog na iyon. At tingnan kung may naiwan pa mula sa base militar na iyon. At baka titingnan natin kung may makuha tayo, kung totoo o hindi ang tungkol sa tren militar na nadiskaril mula doon. Sa istasyon ng tren ngayon, may nahuli akong sobrang laki, pero nawala ko. Pero alam ko ang tinatayang lokasyon ng nahanap ko. Kaya sa tingin ko, nandun iyon sa bandang doon. Hindi ko nakuha. Tingnan mo yan. Alam mo, espesyal na spike ng reels. Yan, ginagamit ang mga to para mag-install ng mga rails ng tren. Para sa mga tren, kaya espesyal na spike ito. Hindi lang basta ordinaryo, kaya baka hindi ito peke. Baka totoo ito, kaya nandun lang sa may banda doon. May malaki talagang bagay malapit dito sa gulong na ito. By the way, itong gulong na ito sa tingin ko ay galing sa isang uri ng sasakyang militar. Malaking truck militar o parang ganun. Takip lang ito, okay? Saan ba yun? May malaki talagang bagay. At sa tingin ko, kailangan ko pang magpatuloy at subukang ilabas pa rin mula sa tubig kasi may malaki talagang bagay. Baka tren ngayon? Oo, nakuha ko ulit. Oh, ayan, nakita mo? Humihigpit na ang lubid ko. Pero pagkatapos nun, nawawala na ang nahuli ko. Nailabas ko ba? Sayang hindi ko na ihagis ng maayos. Okay, itong bagay na ito parang nandun lang. Hindi ako 100% sigurado. Hindi ako 100% sigurado. Pero may malaki talagang bagay doon sa banda roon. Oo, nararamdaman ko ulit. Oo, baka hindi. Baka gulong lang. Hindi ako sigurado. Pero may naramdaman akong malaki. Parang bahagi ng tren. Tingnan natin kung pwede kong palitan ang pwesto ko. At baka dito na lang ako magsimulang magsuka. Siguro pwede nating kunin yon, hindi ba? Hindi ko alam. May nararamdaman ako pero di ko matukoy. Sige, meron tayo. Oh, may isa pang spike ng rails. Oo, pangalawa na to. Grabe. Nakikita mo ba? Bala yan, kalawangin na bala. Oh, parang 762. Oh, sigurado akong bala yan. 100%. Baka itinapon lang dito o baka dito talaga nagpaputok mula sa base militar na binanggit ko kanina. Ayon sa kwento, nandoon mismo ang base militar. Kita mo, maraming kahoy na bagay. Tingin ko bahagi yan ng base militar. At may istasyon ng tren, Military Railway Station. So may nakuha tayong 2 spike at 1 bala. Sa tingin ko may ibig sabihin yon. Pero sigurado akong may iba pang bagay dyan. Oh, tingnan mo. Nakuha ko na. Oh, grabe ang bigat nito. Oh. Grabe, kailangan kong ilabas tong bagay na to sa tubig pero ang bigat talaga. At alam mo, medyo mahirap para sa akin. Halika dito, halika. Sinusubukan kong igalaw to. Dahan-dahan, metro kada metro. Pero ang hirap kasi, ang laki ng bagay na to. Mukhang parte ng tren. Sige,
May nakuha ba tayo? Mga kalawangin lang na bakal, wala namang halaga. Pero alam na natin kung nasaan yung malaking bagay na yon. Kaya tingnan natin kung ano to. Oo, sige. Hindi ako sigurado kung ako ba ang gumagalaw sa bagay na yon o ako ang ginagalaw ng bagay na yon. Tignan mo yan. Okay, magiging mahirap to kasi malaki talaga itong bagay na to. At kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang sinusubukan nating ilabas mula sa tubig. Oh, naririnig mo ba yon? Tunog ito ng military helicopter. Masama talagang senyales. Yan kasi ang mga military helicopter ay nagmamanman dito. Malapit, oo, ayan na may military helicopter. Ano ba yan? Ay ano yung bagay na yon? Ay hindi pala siya metal na bagay. Hindi rin siya gamit militar. Pero tingnan mo lahat ng yan. Mga kabibe, ibalik natin sila kasi buhay pa sila. Sige, ang tinatayang lokasyon ng nahanap ko ay nandoon. Nararamdaman ko tuwing inihahagis ko ang magnet doon. Pero hindi ko alam kung paano ko mailalabas yung bagay na yon mula sa tubig. Nandoon mismo. Sige, palitan natin ang anggulo. Baka ganito. Oo, umaangat na. Oo, nararamdaman ko na. Ano ba yan? Ano ba yan? Wow, ano yan? Diyos ko, aking magnet, Tiyak na bahagi yan ng tren, parang gulong ng karwahe, siguro. O bahagi ng gulong ng karwahe, o kung anuman. Pero mabigat talaga yan. Grabe. Yon, pero nagawa natin. Tingnan mo, ang dami na nating nahanap dito. Pero kailangan pa nating magpatuloy. Kailangan pa nating ihagis ang magnet. Sige, ituloy lang natin ang paghagis dyan. Sa lugar kung saan natin nakuha ang malaking nahanap natin. Baka may makita pa tayong iba dyan. Oo, may nararamdaman akong iba. May ilan sa inyo nagtatanong kung ano ang ginagawa ko sa lahat ng metal na yun minsan kinokolekta ko sila. Minsan kadalasan sinusubukan ko lang ibenta. Dahil sa bansa namin. May nararamdaman na naman ako doon. Hindi ako sigurado pero may kakaiba akong nararamdaman. Sa bansa natin, pwede tayong magbenta ng bakal kaya dinadala mo ang bakal sa isang espesyal na lugar at ibinibigay mo ang bakal na yon at binibigyan kanila ng pera kapalit ng bakal na yon. Kaya iyon ang isa sa mga paraan kung paano talaga kami kumikita ng pera. Merong isang bagay, maraming natagpuan, mukhang nadiskaril ang tren mismo doon. Papunta sa lugar na iyon at nasaan ang malaking gulong na ito? Sige, sa tingin ko kailangan nating baguhin ulit ang anggulo at tingnan natin. Ano yon? Nakita mo ba yon? Oo, nakikita ko. Wow! Ngayon, ito ang paborito at swerte kong anggulo. Pero ano yon? Di pa ako nakakakita ng ganito dati. Wow! Relo ba yon? Hindi naman mukhang relo. Hindi, parang hindi naman. May nakikita tayong parang gear. May switch din, hindi ko alam. By the way, pwede kayong magtanong sa comments at susubukan kong sagutin kayo. Pero gusto ko rin na isulat ninyo ang mga ideya ninyo sa comments kung ano ba talaga yung bagay na yan at paano ito konektado sa isang istasyon ng tren, military railway station. Hindi ko rin alam, baka alarm clock siya na ginagamit kapag halimbawa may 6 na oras. Oo.
Alas 6, itong bagay na ito ay nagsiswitch ng kung ano. Parang alarm siguro, hindi ko alam. Pero sigurado, sira na talaga yan ngayon. Pero mukha talaga siyang bagay na may kinalaman sa tren, kaya maaaring konektado itong nakita natin sa mga nahanap natin dati. Ngayon, nakuha na natin ang paborito kong anggulo at ituloy lang natin ang pagtapon sa paborito kong posisyon dito sa lugar ko, bandang doon. Ngayon, parang wala tayong nahanap. Mukhang wala talaga. Sa kasamaang palad, sige, at tumayo tayo dito, oh. Ang dumi-dumi dito, alam mo, naghahanda kami ng kakaibang content lalo na para sa'yo, kaya huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel ko. Talagang ma-appreciate ko ang tulong mo. At kahit paano, kung mag-subscribe ka at magsusulat ka, ma-appreciate ko talaga yon. Kaya salamat. Sige, ngayon, parang may nararamdaman ulit ako. Mag-ingat tayo dyan. Ay nawala, pero may naramdaman talaga ako. May nakuha ba tayo? Wala, pero alam kong nandyan lang. Oo, nararamdaman ko. Hindi ako sigurado kung gawa sa metal yon kasi alam mo, hindi maganda ang kapit. Hindi ko alam, mabigat yung bagay. Sige, kailangan nating mag-ingat dyan. Wow, ano yun? Grabe, ano yung bagay na yan? Ay grabe, Diyos ko. Mukhang isang electronic control panel ng tren. Oh, wow! Oh, parang switch, parang pangpatay o pangbukas ng makina. Halimbawa, hindi ko alam kung para saan dati ang mga kahon na to. Pero dito meron pa tayong isa pang klase ng control panel. Siguro ito yung para sa pag-abante o pag-atras. Kaya may dalawang button. At ito, mukhang main switch. Oh, parang main switch nga ang gamit nito. At ayan, abante gamit ang button na to. O baka atras gamit yung isa. Kaya mukhang control panel talaga ng tren. Baka in-install ito ganito. At yung tao na nagko-control ng tren ang gumagamit ng mga button na yon para kontrolin ang buong sistema ng tren. Oo, grabe ang magnet fishing natin ngayon. By the way, marami pa kaming magnet fishing videos. Pwede mong gamitin yung link para mapanood ang buong playlist ng magnet fishing. Marami kami niyan at sinusubukan naming gumawa ng pinakamagagandang video lalo na para sa'yo. Pangarap ko talaga na makakuha ng 1 milyong subscribers. At kung magsusubscribe ka ngayon at ikukwento mo ang channel ko sa lahat ng kaibigan mo, sobrang ma-appreciate ko yon. At yun na ang magiging pinakamagandang bagay para sa akin. May nararamdaman ulit ako. May nakuha na naman tayo. Sa parehong lugar at medyo kakaiba, kaya tingin ko alam na natin kung saan nadiskaril yung tren. Oh, ano yon? Wala pa akong ideya ngayon. Oh, ayun, dagdag lang yan. Hindi naman kailangan. Oh, tingnan mo, may nangingisda dito. At ito ay gamit sa pangingisda. Pero mas interesado ako doon sa kalawangin na bagay na yon. Oo, mukhang umiikot na pinakakalawangin na bagay yon. Umiikot ito ng ganito. O baka alam mo, mechanical na switch ito. O parang ganito. Baka ginamit ang bagay na iyon sa isang riles ng tren. Sa isang diborsyo sa riles ng tren. Para sa pagpapalit ng direksyon ng mga riles ng tren, siguro may kinalaman sa mekanika. Pero kung alam mo rin kung ano pa ang maaaring gamit ng bagay na iyon, pakisulat ang iyong opinyon sa mga komento. Binabasa ko lahat ng komento ko kaya malaya kang magsulat doon. Sige, ihahagis ko na, ay pasensya na mga munting bibe, natatakot sila sa magnet ko. Sige, sa parehong lugar ulit, subukan nating may mahila pa tayong iba o may makuha sa tubig. Ayun, may nakuha ako. Hindi naman ito masyadong mabigat pero baka wala lang ito. Hindi rin ako sigurado dyan. Sige, ngayon walang laman ang magnet. Sayang. Itatapon ko ulit sa parehong lugar. Sige,
Hindi mo talaga mahuhulaan kung ano ang sinusubukan mong hilahin mula sa tubig kasi minsan may nararamdaman ka. Pero baka pakiramdam lang pala iyon. Sige, oh. May nakuha tayo. Ano yon? Akala ko basura lang pero hindi. Metal pala siya. Sige, wala akong ideya kung ano yon. At kung konektado ba ito sa kwento natin tungkol sa riles ng tren? Wow! Wow! Tingnan mo kung paano yan, oh. Sa tingin ko, mekanismo yan para sa riles ng tren. Siguro ito ang nagpapahinto sa tren. Alam mo, yung parang may nilalagay ka dito. Tapos riles ng tren ito. Tapos pupukpukin mo ng martilyo dito. At ngayon ay nakafix na siya. Kaya maaaring ito ay panghinto ng tren. Binubuksan ng ganito. Tapos ilalagay mo ang riles dito at gamit ang martilyo. Isasara mo ito. Parang ganun siguro. Hindi ako sigurado. Kung may mga ideya kayo, pakisulat sa comments sa ibaba. Gusto kong mabasa ang mga ideya ninyo. Ang lupit ng lugar na to, di ba? Ang daming kakaibang nahanap at parang lahat ay konektado sa kwento ng riles ng tren. Kaya sa tingin ko, sapat na ang mga ebidensya natin para sa ideya natin na may tren talaga dito noon. Delirio. Pasensya na sa aking Ingles at Amerikano. Sige, merong isang patpat na pumipigil sa akin na maayos na makuha ang mga nakita ko, pero wala namang laman doon kaya itatapon ko na lang ulit sa parehong lugar doon. Sige. Oo, marami talagang mga nakita, oo. Kita mo kung paano humihigpit ang lubid ko, pero hindi naman lahat gawa sa metal, kaya hindi ako 100% sigurado. Ay nako, tanga-tangang patpat. Umalis ka nga sa magnet ko. Sige. Hindi. Walang laman ang magnet, sayang. Sige, subukan nating ihagis. Halimbawa dyan. Sige, may payo ako sa'yo kung susubukan mo ring mag-magnet fishing tulad ko. Balutin mo ang lubid sa paa mo para hindi mawala ang magnet mo. Ngayon, alam ko na kung saan nadiskaril ang tren. Sa tingin ko nandoon lang malapit sa malaking gulong na iyon at ang military railway station ay nandoon din sa paligid. Pero kung ano ang nandoon, hindi ako sigurado kasi minsan hinahagis ko doon at may nararamdaman ako pero hindi ko makuha ng maayos. Oh, kita mo kung paano humihigpit ang lubid na ito. Sige. Oh, halika dito. Parang may nakuha tayo. Sige. Oh. Magandang nakita yan. Isa itong wrench. Hindi ako sigurado kung paano ito isinusulat. Nang tama, pero sa tingin ko, espesyal na gamit ito na ginagamit sa tren para mag-ayos ng kung anuman, para magsagawa ng serbisyo sa tren habang ito ay gumagana noon. Gumagana ba ito kasi espesyal na gamit ito? Hindi pangkaraniwan, medyo malaki, kaya sana nagustuhan ninyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa aking channel, at syempre magtanong ng kahit anong gusto ninyong itanong na masasagot ko sa mga susunod kong video. Salamat sa panunood. Ang pangalan ko ay SLAV is Adventures. Paalam, si Slav ito. Salamat.